Nagbabalik ang schoolmates. Trisha, kanina nga ay napag-usapan natin ang tungkol sa drag industry in the Philippine setting at kung paano pinapahalagahan ng mga drag artists ang kanilang performances. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang ating usapin regarding sa art dahil naman makakasama natin ngayon si Indy Paredes, ang owner ng Gravity Art Space. Hey, Indy! Hello! What's Welcome up? to Indy. Ayan. So, siyempre, jumping off from the topic kanina, we were talking about drag as a form of self-expression, as an art, di ba? Right. So, speaking of art in general, may rules ba talaga when it comes to making art or performing art? Wala, dapat walang rules yung art. Kasi okay. art is form of liberation and self-expression. So, kung lalagyan natin yun ng limits, edi parang binigyan na tayo ng direction. So, kung ano yung gustong sabihin ng isang tao, ano yung gusto niya ipahayag, iba-iba yung medium. Siyempre, may mga nagpe-paint, may gumagawa ng sculpture, may performances, may video. So, wala na tayong masasabi sa kung ano yung ilalabas nila. Yun ang gift ng art. Right. Well, Gravity Art Space nga, di ba? Oo, Gravity, limitless talaga. Grabehan din yung topic. Grabehan. Pero Sir Indy, pagdating dun sa mga controversial topics or issues like, sabihin natin, history, culture, religion, meron bang limitations dapat? Walang Wala limitation. Pero maybe kung ilalagay natin sa ganong perspective, yung pagiging conscious lang sa kung sino yung audience mo. Right. Pero kung maapektuhan ka din nun, syempre mababawasan din yung gusto mong sabihin. So nasa artist na yun, kung gaano siya katapang, kung gaano niya kayang panindigan yung ginawa niya or gagawin niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun is gumagawa tayo ng mali or sinusuportahan natin yung paggawa ng mali. Alam ng mga artists, matatalino yung mga artists, alam nila kung may masasagasaan ba o hindi. Wala akong nakikita madalas na intentional para manakit, para makasama ng feelings ng iba. So, ako bilang director ng Gravity Art Space, since nag-accept kami ng programs na mag-exhibit, magpe-perform sa space namin, hindi ko na inaalam kung ano yung ipapalabas nila or ipapakita nila. Kasi the more na, siguro maliit na concept lang, pero yung the entirety, hindi ko na siya papakalaman. Artist yun eh. Artist din ako. To begin with, bago maging Gravity Art Space yan, artist talaga ako. So, ayokong ma-experience yung masikil din. Restriction. Oo, yung restriction. So, hindi ko rin siya ini-imply sa iba. Alam mo, Trish, ang sabi nga ni Sir Indy, in most cases, ang artist walang intention yan na directly manakit. Pero merong masasagasaan. Merong masasagasaan. Pero yung intention, dun siguro yung gray area. Kung intention ba talaga nila ay manakit, di ba? Siguro may follow-up question lang ako dun. Di ba, when it comes to history, when it comes to things that actually does tell a factualized story, pero with a different perspective, are we trying to say then na walang rules, pero guidelines in terms of who will be your audience? Paano ba natin siya tinatry i-explain? Kasi parang for some reason, ang guidelines natin dito is sino yung masasaktan or bahala na kung sino ang masaktan. Ano ba ang dapat na mindset when we look at art? When you look at art, kung meron man siyang maging epekto sa'yo, sarilinin mo na yun. Or maybe sabihin mo sa mga tao na makakaintindi din sa'yo, hindi para mag-udyok sa ibang tao na magpadami pa ng galit. Para, alam mo yun, palakihin pa yung mga bagay. Kasi kung sa sarili mo, art yung tumama sa'yo, if you tell that to other people, para ka na rin gumagawa ng recruitment of the same feeling na meron ka. So, ang mas maganda siguro na, yung mga nagpe-perform naman, they truly know kung sino yung audience nila. Like, for example, with Pura Luca Vega, alam niya na it will happen on a drag party, on a LGBTQ pride party. So, hindi naman niya rin intention na mga Kristiyano din ng karamihan doon. Hindi niya intention na saktan yung pakiramdam ng mga Kristiyano. Kung hindi, parang i-celebrate kung ano yung meron sila. So, sa amin din, sa Gravity Art Space, yung mga exhibitions namin, marami ring provocative, marami ring matapang.
Pero ang audience mo naman ay dapat bukas ang kaisipan. Kaya nga siya nasa gallery. Wala siya sa public spaces, wala siya sa... Hindi siya ibinibigay sa mukha mo right in front of you. Parang kailangan mo siyang sadyain. Target. So kung sinadya mo, tapos nakita mo, tapos hindi ka natuwa, nasa sayo na yun. Kasi may ibang tao na they appreciate that. So hindi talaga balance yung mundo eh. Ganun talaga siya. So, ang art wala talagang bylaws, hindi yan absolute, di ba, sir? Pero for example, balikan ko yung sagot niya, sir, yung art na pinoportray mo dito sa specific target market, no? Para doon yung art, di ba, kagaya ng sinabi mo. Pero may nasagasaan, may nasakta na ibang tao na hindi naman para sa kanila yung art. Ano yung dapat gawin ng artist? Dapat ba may accountability? Ino-own niya ba ng apology yung mga taong masasagasaan, masasaktan? Tama, nangyayari yun. Pero para lang maging tao din, tao sa kapwa-tao, ang tamang nangyayari is magkaroon lang naman ng apology. Hindi naman na kailangan pahirapan yung tao na nakasakit na ibang tao sa pagbibigay niya ng apology. Lahat tayo may karapatan na mag-sorry. So kung nagsasorry sila, pakinggan natin. Kasi meron silang ginawa na hindi naman nila din akalain. Ganun lang naman yun madalas eh. Hindi ko akalain na may masasaktan eh. Hindi ko akalain na may magre-react eh. Pero the more na pinapatagal nyo pa yung pag-accept ng pag-sorry, mas lalo siyang bumibigat. Kasi ang dami pang nadidiscuss. Total, nasabi naman na rin, kunyari example ulit, si Pura Luca, nasabi niya na lahat ng dapat niya masabi. Tumatagal lang yung diskusyon dahil yung sorry hindi na agad siya ina-accept. Malakas yung resistance ng pag-sorry. Right. Okay. So in terms of acceptance, nandun kasi yung friction point, dun sa part na, drag is an art, pero pag may nasagasaan ka, accountability mo yun. Diba? So parang yung mindset ng mga tao is that it's more on the count of the people who actually appreciate and the count of the people who are against the art that you do. So I think this is something na artists like yourselves really do experience every day. On that, dahil nga lagi nyo iniisip na baka may masaktan, baka may hindi. Kayo ba, I think nabanggit naman din kanina yung self-imposed na rules or guidelines. May taboo ba sa inyo? Or sensitive topics na as much as possible, you guys would rather not talk about? Even though art is a liberation. Totoo. So, yun. Pag sinabi kasing taboo, tapos nilagay na natin ang isang idea or isang konsepto dun sa bucket ng mga taboo, mahihirapan tayo. Kasi parang lahat tayo may kanya-kanyang sensitivity towards iba-ibang bagay. Pero siguro sa akin, ito na lang, ganito na lang siya para mas madali siyang maintindihan. Pwede na bilang Christian country, Pilipinas, oh my God. So, pwede nating ilagay sa mga tabu ang bagay na about paniniwala at kasama na doon ang politika. Kasi 'di ba, sabi nga nila pag nag-gathering kayo, huwag kayong mag-uusap tungkol sa religion at sa politics. Dahil meron tayo iba-ibang preference. Siguro, doon ko na lang siya ilalagay as tabu, pero hindi tama siguro na ikulong siya sa word na tabu. May iba sigurong bagay na pwedeng i-encapsulate para sa mga yon. Pero tabu kasi is really, from matagal na panahon pa to. Na pag sinabi nilang tabu, it's a no-no. Tribal na mga paniniwala. Pero ngayon, bilang 2023 na, tapos meron pa ring tabu, I think hindi na tabu yung tamang word. Nag-evolve na rin siya. Right. Okay. Ito, Trish, gusto ko tanungin kay Sir Indy, as a very established person in the art scene, we can assume, di ba? Thank you. Saan ba humuhugot ng suporta? Suporta naman tayo. Mamaya na yung controversies. No? Ang mga artist natin sa sining at kultura, kung kulang man, ano kaya yung pwedeng maibigay ng ating national government para sa inyo? Maganda yan. Gustong-gusto ko yan. Sige. Bilang na-experience ko din kasi na maging part ng Philippine Pavilion for Gwangju Biennale. Ito yung kauna-unahan at katangi-tangi na pagtatrabaho ko na may kinalaman sa gobyerno. Kasi nirepresenta ng NCCA. Okay. So,
Yung mga ganon, nakaranas naman kami ng tamang financial help. Pero bilang artist kasi, marami pang kailangan. Pero hindi namin masabi. Ganon yan eh. Parang sa amin, kaya self-support ang artist kasi makakaintindi sa'yo, sarili mo lang din. Or pamilya mo, or mga mahal mo sa buhay. Kung iaasa siya sa gobyerno, ang takot ng ibang mga artist, or maybe kaya sila nagdadalawang isip, kapag meron ng ibang taong tumutulong sa paggawa ng art nila, meron na ring say yung iba. Nagdidikta na. Oo, hindi kagaya ng, pag kunyari, ako gumawa ko ng art na hindi naman sponsored ng gobyerno, pwede akong gumawa ng kahit ano. Pero baka kasi iniisip ko, pag nag-sponsor ako, ang gobyerno, inisponsoran ng isang gawa ko, doon na papasok yung restrictions, limitations, guidelines. Well, naiintindihan ko dahil meron din silang iniingatan, meron silang kailangang panagutan every time nasasandal lang artist sa kanila. Right. Pero sa akin, ang pinaka hinihiling ko lang din na suporta, mapagbigyan kami na maipakita yung talent namin sa iba pang mga lugar. At i-decentralize ang lahat ng ito na hindi lang nakatutok sa Maynila. Right. Ang Pilipinas, marami tayong pulo-pulo na bawat lugar, maraming artist. Hindi nakikita yung iba, hindi nabibigyan ng pare-parehas na break dahil masyado tayong kalat. Pero kung ang Pilipinas mismo, ang gobyerno ng Pilipinas ay magkakaroon ng mga magagandang plataforma para sa pagpapakita ng art, ng sining, sa iba-ibang regions, sa iba-ibang ethnicity, I believe ito ang susi para sa tagumpay. Kasi sinasabi ko nga sa ibang mga kaibigan ko, kung ang Koreans nakagawa ng K-pop, ang Japanese nakagawa ng manga, anime, ang Pilipinas, ito ang pambida natin, magaling tayo sa art. Ako, naniniwala ako, ito ang future natin. Kailangan lang nila suportahan. Well said. Oo. Kumbaga, oportunidad, doon pa rin tayo nanggagaling, tsaka platform para lumabas yung potential ng mga artists natin. Siguro, ang follow-up question ko na dito is that given na siguro meron na tayong tamang infrastructures para masuportahan yung mga artists, nandun na rin yung opportunity, yung platform nga, gaya ng sinabi mo, Gab. How do we shield ang mga artists from a perspective of the government naman, no? Ano ang gampanin ng gobyerno para suportahan, protektahan ang mga artists from those that endanger them? Kasi again, whatever they feel or whatever the artists feel like showing has an impact to the general populace. Kasi syempre, your audience is the general populace. At gampanin din ng gobyerno na syempre, kayo ay mga mamamayan din nila. Paano ba dapat ang tamang pagsuporta, pagprotekta sa inyo bilang mga artist? Magandang tanong yan kasi naisip ko na rin yun na gawin sa institution namin, sa Gravity Art Space. Kailangan magkaroon ng mga artist ng tamang benepisyo pagdating sa medical. Nice. Kasi sa totoo lang, yung mga trabaho, corporate jobs, may mga health card, meron kayong mga benepisyo na para sa pag nagkasakit. Pansinin nyo yung mga artist, pag may nagkakasakit, laging nagpo-fundraising. So, as simple as that, hayaan nyong mabuhay kami. Kasi totoo lang, yung mga creatives, kami, isa to sa mga field na may pinakadelikadong trabaho. Yung pag-handle ng mga materyales, pagpupuyat, di ba? Kailangan naming maging stable. Pero yung katawan namin, yung utak natin mabilis. Yung katawan natin mahina. So sana kahit may pa-vitamins man lang dyan. Bigyan nyo kaming vitamins, vitamin C, hindi, joke lang. Tsaka sa kadalasan na na-experience ko, ang pag-travel ng art from our country to other countries, medyo mahirap. Dahil may mga papeles siyang kinakailangan. Dahil sinasabi nga nila na isa tong treasure ng bansa kung ikinocross mo. So, sana kahit sa mga ganong bagay din, sa pag-expedite ng mga requirements, papeles, sana meron man lang ahensya na kung may activity ang isang artist na ipopromote niya ang sarili niya, siyempre kasama na doon yung pagiging Pilipino niya, sa ibang lugar, sana meron man lang na kahit isang tumulong from the government na, sige, ayusin natin mga papeles, ayusin natin logistics,
bigyan namin ikaw ng maayos na matutuluyan. Kasi sa totoo lang, mahirap. Para kaming traveling circus pag umaalis sa lungga namin. Na pagbalik mo, hindi mo alam kung enough ba yon or kung may pambibili ko ba ng pagkain yung ginawa kong hirap. Tinanong mo sa ibang mga lugar kung sino yung artist na nakita nila. Very, talaga sila. Sobrang surprised sila. Amazed sila sa ang Filipino talent, grabe. Filipino yan. Hindi nga nila kami nakikilala as yung mga pangalan namin eh. Ang nakikilala is Filipino yan. Right, di ba? Pero alam Yun mo, yung sad, no? yun yung sad. Pero alam mo dito sa Schoolmates, habang nakikinig ako kay Sir Indy, yun naman yung goal eh. Itong platform na to, mas mapakinggan. Totoo. Yung mga ganitong calls, yung mga nanonood sa atin, and miski yung concerned agencies na Right. Yun yung ito gap. yung Yun yung nangyayari, gap na ito yung nakikita problema na natin. pwede nating solusyonan. Pero Sir Indy, anong mensahe mo sa mga schoolmates na nanonood sa atin ngayon na nag-a-aspire din na maging artist balang araw? And of course, imbitahan mo na rin sila Sige. sa Gravity Art Space. Dito. Okay. So mga schoolmates, sa mga gustong maging artist, huwag niyong pigilan yung sarili niyo. Maaring sabihin ng komunidad na ang pagiging artist ay mahirap, pagiging artist hindi ka makakakain, hindi mo maitatawid sa gutom ang buo mong pamilya, pero sundan niyo lang yung nilalaman ng puso niyo. Kasi the more na ginagawa niyo yung lahat na galing sa puso niyo, at alam niyong wala kayong ginagawang masama, okay yun. Gawin niyo dahil ang Filipino ay punong-puno ng talento. Marami tayong kwento sa loob ng katawan natin na gusto nating ilabas sa ibang form. At unang-una na doon na makakatulong ay yung art form. Yung art ang makakapagpaliwanag kung bakit tayo ganito ngayon. So, para mas maintindihan nyo yun, iniimbitahan ko kayo lahat na pumunta at dumalaw sa Gravity Art Space. Makikita ito sa Mother Ignacia Street. Malapit kami sa Rotonda ng Roses. Makakita kayo ng 6 na sabay-sabay na exhibitions na nangyayari. So, sulit ang bisita nyo, for sure. Bukas kami every Tuesdays to Saturdays, 1 to 7 p.m. Pwede kayo mag-message sa amin sa Instagram at Facebook. I-search nyo lang Gravity Art Space. Yun lang, maraming salamat. Yun. Thank you so much, Sir Andy, sa bilang very busy siya. Sa 6 na sabay-sabay na exhibitions na nangyayari. Thank you so much no, sa pagpapa-unlock ng ganitong invitation. Kasi ang hirap makakuha ng isang expert in art din, di ba? Kasi iba-iba nga ang take ng tao sa art. So, thank you so much for sharing us your views. So, syempre, marami pa tayong pagdidiskusyonan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates!